parang more or less nag-Python ka rin kasi yung patterns niya derived from C eh. Anyway, sige. So, dun tayo muna sa sa intro to pointers. Kasi medyo important yun sa gagawin natin. Okay, so, gawa tayo ng variable. Let's say, uh, int number. Okay na yan. Sabihin natin 0 kasi trip ko lang. Okay, so kapag meron tayong pointer, madali lang yan. Kapag gusto natin hanapan ng pointer to the memory address, sabihin natin ampersand, tapos number. Tapos, kung ano man yung data type nito, it's going to be known as an int pointer. So, putter. Tchanan! Ayun lang siya. Cool, diba? Yun yung parang, that's pretty much all you need to know about pointers. Na they're literally just there to refer to the thing behind it. Tapos kung gusto mong immutate, then sabihin mo, ay joke, mali pala. Kung gusto mo siyang immutate, kailangan mo siyang i-dereference. Yung spelling nun would be dereference. May ibang tao na gusto lang may dash. Pero, same banana, you don't need to worry about it. Pwede mo siyang sabihin na the thing behind the pointer, reassign mo siya, let's say 100. Wala lang. 100. So, ganyan siya in basic terms. Pero ngayon, tuturuan ko kayo ng mga best practices sa pointers. Kasi kung may imagine nyo, kapag meron kang, let's say, dinelete natin yung pointer nito for some reason, kunwari dinelete lang natin, imagine yan. Let's say, nag-reference tayo ng pointer na deleted na. Anong mangyayari doon? Well, mamamatay yung computer mo basically. Hindi, joke lang. Hindi naman mamamatay. Pero mag-crash yung program. Magkakaroon ka ng tinatawag na use after free, which is not good. So, yung main motivation na gagawin natin ngayon is how do you even prevent this? And one of the main ways is iisipin mo talaga yung tinatawag na lifetime ng pointer na yun. Pero we'll not go into that. Basics muna, basics. Okay. One of the simplest ways to make sure na wala kang masyadong bugs kapag nag-pointer stuff ka is to make sure na yung pointer mo hindi siya magiging mutable unless completely necessary. Kasi kapag meron kang mutable variables, doon nagkakaroon ng bugs kasi hindi mo nag-expect na nagbabago yung value niya. So, of course, sa C, there's a way to do constant pointers or constant data in general. Kung kanwari, meron tayong constant number dito, tapos inassign natin siyang 0, ibig sabihin ng const, hindi na siya magbabago forever. And in general, if you can const it, always const it. Kasi kapag hindi mo naman kailangan yung mutability, then i-restrict mo na lang sarili mo, 'di ba? Mas maganda kung const lahat kasi hindi naman it's not gonna hurt. It's only going to hurt kapag meron kang mutation. So kunwari if you try to do number equals 100, magkaka-error tayo dyan. Sabi daw, cannot assign to number variable with const qualified constant. So, very long-winded way of saying na bawal ka mag-assign sa isang const. Similarly, kung meron kang pointer to a number, ay pointer to a constant, medyo problematic din to. Kasi, ang mangyayari dito, putter equals 100, tapos biglang, wait a minute, why is this allowed? Well, pag ganyan ka, kasi parang eto, meron tayong constant integer, tapos kinuha lang natin yung pointer, tapos biglang ni-reassign natin. Bakit to pwede? And the reason is, pwede siya kasi pwede. And the only way we can avoid this is kung iko-const natin yung pointer. Pero which begs the question, ano ba yung iko-const kapag meron kang pointer? Yung pointer ba? Like the memory address or the thing behind the pointer? Diba? Parang, oh shoots, ano ba iko-const ko? Kunwari kung nalagay ko dito yung const. Yan. Ox lang yan. Pero ano ibig sabihin nito? Sinasabi natin na meron tayong, babasahin natin siya from right to left. So, parang simula tayo dito. Putter is a star or a pointer to a constant integer. So, this is a pointer to const int. Very straightforward. Obviously, it's a pointer to a const integer. Pero that means, what if meron tayong isa pang number? Const int other number. Ganyan. Other number equals 100.
then that means pwede natin dong sabihin na putter equals other number, reference to other number. And then biglang masabi natin, hey, wait a minute, akala ko ba const integer yan? Yun pala, wait lang, check ko lang yung ano tawag dito, yung channel. Di pa ako nag-back read. Sorry. Ayun na pala si Michael, nice. Ay, hindi, joke lang. Ay, hindi, yun na pala. Sige. Okay, anyway. Mapapagan kayo, parang, hey, wait a minute. Bakit tayo pwede mag-reassign ng constant? And the reason for this is, kapag binasa natin from right to left, sinasabi natin na pointer siya to a constant integer. Hindi natin sinabi na constant yung pointer itself. So for that use case, ang mangyayari dyan, kailangan natin ng, kunwari, const pointer to integer. Ang mangyayari dyan is int pointer const putter. Ganyan. So magiging, yung const in this case, ano to? Bakit siya ganyan? Ay, quiet lang eh. Don't ignore the error. Yung ibig lang sabihin nito is, yung reading from right to left, meron ka ng constant star to a mutable int. To mutable int. Siguro I'll just say mutable int 10. Tapos ito na yung mutable int. Para lang mag-compile siya. Ay, joke, wala pa rin. Okay lang yan. Quiet na lang. Pero yung point nito is, from reading from right to left, meron tayong constant pointer, or siguro para mas ma-emphasize, yan, ganyan. A constant pointer to a mutable int. Siyempre, we can combine it kapag sinabi nating const pointer to const int. Guess nyo na kung ano yung syntax. Const int pointer const pointer equals mutable number. Ito yung pinaka-correct niya basically. Ay, bakit ganun pa rin? Ay, joke kasi may putter na same variable name. Ay, girl. Sige, ito na lang. A, tapos ito B. Okay na yan. Bad practice pero okay lang yan for the sake of demonstration. So ngayon, kung mapansin natin, nagma-matter kung saan nakalagay yung const kapag meron kang pointers. And the way you remember it just is to read it from right to left. Na meron kang B is a constant star, or I'll just say star kasi yun yung symbol eh. Is a constant star to a constant int. Parang right to left. Yun, di ba? Cool. Ano yan? Same shit lang yung... Ala, sorry na napamura ako. Sorry. Same lang yung... Yeah. Hindi nag-matter yung space. Hindi siya nag-matter. Formatting mo na lang yan kung anong trip mo. Pero yung nag-matter, yung order ng const. Same din dito, you can say int const. Yan. Same din yan. I honestly kind of prefer this kasi kapag binasa mo siya from right to left, mas natural. Parang const pointer to const int. Same din dito na, ano tawag dito? Const pointer to mutable int. Diba? Gets. Yung third, yung better. Yeah. I mean, nasa inyo na lang yun kung anong trip nyo. Kung mas madali yung basahin yung right to left na ganyan. I don't know why, kung bakit sa right to left ang naisip nila. But, we gotta live with it. Ganun din sa C++ na right to left din yung const. Okay. So, with that said, ito na yung parang pinaka-basics ng ano natin. Ay, pakita ko lang na this actually prevents us from modifying the thing behind the pointer para maayos yung bug na yun. So, kunwari kung sinabi nating let's say we wanted to do the malicious thing na i-modify natin yung number. Ito, this guy. So, if you wanted to modify it, then sabihin natin yung pointer is, sino ba yung may pointer to a number? Ayun, si B. Kunwari, let's make use of B. So, let's say, ginawa natin, the reference B is now equal to 1,000. Ito, magkakaroon ka ng compiler error kasi sasabihin niya, read-only variable is not assignable. Kung wala yung const dyan, kanwari ito, this is allowed. It's totally allowed. I don't know why, pero, ganun talaga yan. So,
just to be sure na hindi ka gumagawa ng kababalaghan sa pointers, always const everything. Yun yung number one tip. Const it. Kung walang reason to modify, const it. Const everything. Parang, I don't think I've stated that enough. Const everything. Yun talaga yun. Is this continuation ng previous lecture? Medyo actually. Medyo siya continuation. Pero medyo new page na. Kasi yung last one was C++. Ito, pupunta na tayo sa C mismo. Okay, mutable equals change yung value. Immutable means hindi magbabago. Yeah! Ano din? Not consting can post. Hindi na ako magumara. Hindi na ako jabated. Okay. Alright. So, ito yun. If you want to make sure na safe yung pointers mo, talagang this will be a lifesaver. Kasi may mga times talaga na hindi mo i-expect na, hala, nagbago pala ako ng assignment, ng ganun. Luckily, kung may const ka, edi hindi na yun mangyayari. And that's my main tip, actually. Kung may mapulot kayo dito, dapat ito talaga yun. When in doubt, just const it. Tapos kung may error dahil sa const, edi tanggalin mo lang kung kailangan mo talaga yung mutability. Pero, just const it. Yun lang yun. Hindi nyo na kailangan ng mutability. Exactly. Maghuhulaan pa kayo ng compiler. Ito yun nga, yung weird na constant integer siya, pero for some reason, pwede natin siya i-modify. Parang, weird. Weird talaga. Inom na ng tubig, wait lang. Okay. So, check ko lang yung chat. Or don't use pointers, yes. Actually, medyo mahirap din yun. Kasi kapag hindi ka nag-pointers, by default, ang ginagawa ng C, i-copy niya yung variables. So, kung hindi ka nag-pointers, ang ginagawa mo, kinakopy mo yung data structure paulit-ulit. So, depende sa data type yun, kung okay lang yun. Pero most of the time, hindi siya okay. Actually, kailangan natin pointers talaga since linked list kunwari, di ba? Ano yan? Di ba, feeling ko may linked list tayo sa CS32. Tapos Yeah, definitely. Hindi ka gumamit ng pointers dyan. Sobrang Kailangan. Since yung entire list, i-remake mo every time if ever na di ka gumamit ng pointer. Yeah, para maging maganda yung linked list implementation mo, talagang kailangan lang ng knowledge nung lifetimes, which is a medyo advanced concept na pero madali lang siya sa Rust, di ba? I'm going to sell you guys Rust. Ganun. Talagang evangelist, ano? Ba't di na lang tayo mag-Rust? Oo nga, bakit hindi? Pero, honestly, okay din naman yung C kasi para getting the hands dirty talaga. Na ano ba talaga ang nangyayari behind everything else. Which is okay. We will make mistakes for sure. Para walang sikreto, yun nga. Kasi kapag sa Python, ang daming tinatago sa atin eh. Which is alright, di ba? Kung happy ka na dun, edi, sige lang. There's nothing wrong with that. Di ba? Ignorance is bliss. Okay, sige. So, doon na tayo sa OOP kasi I think meron na tayong background sa pointers. So, let's delete or sige, okay na to. Basta ang secret is right to left lang siya. Sige, let's delete this. Yoink, balik tayo dito. Yan. So, let's try to implement yung interval class. So, sa C, there's no such thing as a class. Sadly. Puro struct lang. So, ganito lang siya. Struct interval. Sa C, ay joke lang dapat may ganito pala. The way you define a class is you don't really do it that way. Yung struct kasi ano siya eh, parang siyang type def or type definition ng group of variables. Let's say, meron tayong interval, yung kailangan natin is yung start and end. So, int start, tapos int end.
Meron na tayong interval struct. Pero, we can do better than this. Personally, ayaw ko to. Ayaw ko yung int. Hate na hate ko yung int na yan. Kasi, kapag sinabi mong int, depende sa architecture mo or depende sa CPU mo kung gaano kalaki yan. Kung kanari, nasa Windows ka, 32 bits yan or 4 bytes lang. Pero kung kanari na dun ka sa Arduino, posibleng mas maliit pa siya kaysa sa 32. So, para siguradong sigurado, favorite kong gamitin yung, joke, ba't ko siya ganun? Favorite kong gamitin yung tinatawag na std_int header. Yung laman ng std_int na to, kung titignan natin, ito yung laman niya. 600 lines yan. Basically, ito yung i-include niya. Basically, puro ano lang yan, type definition lang yan ng integers. So, kanari, kung punta tayo dito, rather than saying integer, sabihin natin uint 16t or uint 16t. Ngayon, hindi obvious na 16 bits lang gagamitin natin kaysa sa mag-guessing work pa tayo na integer. Parang ito, or unsigned int, yun yung ibig sabihin ng u. Kasi siya unsigned kasi hindi naman ako mag-negative numbers dito. Pero of course, pwede nyo ring i-int yan. So kung titignan natin yung definition, it's literally just an unsigned short. An unsigned short. Like literally. Tapos kung depende sa installation mo, kung kanwari nagko-compile ka sa Arduino, mag-iiba yan. Hindi na siya unsigned short, posibleng unsigned lang siya. Or something like that. Yung mag-iiba siya. Depende na lang sa compiler. Yung as far as you're concerned, dapat 16 bits siya. And for me, ito yung prefer ko kasi hindi na siya ambiguous. Medyo galing sa Rust yung preference na to kasi sa Rust yung type definition ng uint16 is U16. Yun lang siya, U16 lang siya. So parang medyo nanggaling siya sa mindset na yun. Pero in general, i-recommend ko to sa inyo para hindi nyo na kailangan i-guess kung gaano kalaki yung integer. So, check ko lang yung channel kung may questions. Ayan, so walang classes sa C talaga nga. Type def, definition, or parang schema ng custom type mo. Yeah, ano lang siya, alias. Ano yung T? Ibig sabihin ng T is type. Yeah. Naming convention lang siya. Yeah. Kasi yung V means value and T means type. Yung underscore V mas ginagamit yun sa C++, pero sa T, mas relevant lang yun sa C. Pero yeah, recommend ko yun. Kung gagamit kayo ng integers, gumamit kayo ng sized types na you can get from hash include std_int. Kung magka-C++ tayo, std_int siya. Tapos, yan. Nag-error siya kasi hindi tayo nasa C++. Pero, ito siya. Alright. Cool. So ngayon, ito yung problema na natin. Paano tayo gagawa ng, sige, balikan natin yung Python. Yan. Meron tayong isang function dito, is valid. How do we define a method in a classless programming language? So, yung solution is to use a function. Tapos magpe-pretend na lang tayo na object-oriented siya. So, kunwari, gagawa tayo ng function. Let's say, boolean yung output. And then, yung pangalan niya is valid. And then, yan. For now, ito lang siya. Ngayon, we're going to stumble upon this funny error. Sabihin niya, unknown type name bool. So, sige, ipapag-guess ko sa inyo, bakit sa tingin nyo, bool is undefined? Bakit ganyan yung error? Yes! Actually, tama. Walang bool sa C. Walang bool sa C, which is kind of funny. Puro integers lang siya. So, yung hack na ginawa nila is, sa standard library, gumamit sila ng macros. Ayan. I-import lang natin, hash include std_bool h. Sana magically, mawawala yung error. Kaso lang, nag-iba yung color niya. Kasi literal na ang ginawa nila, tingnan natin yung definition ha. Ito yung definition ng std_bool. Ang ginawa nila is, kapag sabi mong true, it's a 1. It means 1. Ay, hala. Mali, okay. Kapag sabi mong bool, it just means integer. Saan nga ba yun? Saan nga ba yun?
Basta ito yun, define bool as underscore bool, which is basically an integer. Yun yung ginawa nila, which is really funny. It's such a hack, pero it works. So yeah, kapag nagkaka-error kayo sa bool, yun lang yung solution. I-include niyo yung stud bool. It's so dumb, pero ganun talaga. Anyway, so ito yun. Kapag gagawa na tayo ng methods, how can we access yung current object? And the way we do it is through pointers. We don't have to use pointers actually. Pwede tayong sabihin nating interval, let's say self, ganyan. Pwede yan, pero ika-copy niya. Kaso lang may error ulit. Bakit naman may error? Sabihin niya, must use struct tag to refer to type interval. So ito na naman yung weird parts ng C. Since walang class sa C, tapos a struct is a data type, kailangan natin sabihin na what we mean by interval is struct interval. It's so dumb, pero yun talaga yun. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng sabihin plain interval, ganyan. Pero kung trip na trip niyo talaga yung ganito, there's a way to do it na it's so common practice na I don't know why they don't do it. So the way you would work around it is gagawa ka ng type definition or just an alias. Sabi natin type def, yung struct na to is now equal to interval. And that fixes it. And it's so dumb, pero it works. Parang sinabi lang natin na instead of saying struct interval, sabi mong interval na lang. Tapos alias na siya para sa alias for struct interval. Shortcut lang yan. Diba nakaka-asar, ang daming error. So that's how you do it. Hindi ko na lang alam kung mas strip niya yung struct syntax or not. Pero I'll just stick with this para mas concise yung code. We can do it this way, na sabihin natin take self by value, pero ika-copy and paste niyan everywhere, which is probably not what you want. So, we should take a pointer, di ba? Pointer. And let's define it. Tapos by default, kanwari, let's just say false. Ganyan. False lang. Okay, cool naman so far. Okay, so wala namang questions. So good. Okay. Ngayon, kung is valid siya, sasabihin lang natin, self, bawal nating sabihing self.start. Kasi yung code sana self.start is less than self.end. Yan yung valid. Magkakaroon ka ng error though, kasi sasabihin niya, member, reference, interval, whatever. Yung data type kasi ng self is a pointer. Kapag pointer, kapag sabi mong dot, that doesn't really make sense kasi a pointer is just an integer. So parang kapag sabi mong integer dot something, parang what do you mean? So dapat ang gawin natin is i-dereference muna natin yung self. So sasabihin natin self tapos ganyan. Ito siya. That's the same thing. We have to dereference it. Kaso lang, sabi nila, wait, this looks ugly. And yes, it does. It looks really ugly. Gumawa sila ng shortcut. Rather than manually dereferencing it, sabihin natin, okay, tanggalin natin to, tapos gawa tayo ng panibagong syntax. Gawa tayo ng arrow. Tapos yan, automatic niya nang i-dereference. It looks so dumb. Grabe. May ganyan din sa C++ though, pero I don't know. It just looks ugly, to be honest. So, yeah. Ito lang siya. Pero, ito na naman, balik tayo sa best practices natin. Meron tayong mutable pointer to a mutable interval. Kailangan ba siyang mutable? So, kung titignan natin yung code, we're only reading the value. So, we don't need mutable access at all. Parang hindi naman natin in-overwrite yung self. Kunwari, hindi naman natin sinasabing self equals something new. Kunwari, null pointer or something. Hindi naman natin sinasabi yun. No? So, that means we don't have to modify the pointer. Furthermore, we're not modifying the data structure. So, we can say const pointer to a const interval. And this is better kasi ngayon, ni-restrict na natin yung function from doing, just modifying anything. In this case, kung gagamitin mo yung function na to, confident ka na wala siyang kababalaghang gagawin.
na hindi niya i-modify yung interval, hindi niya i-modify yung pointer. Diba? Cool. Alright. Sige, let's also implement the other one. I joke. Let's implement yung sa... pagbabasayan ko na lang siya sa Python kasi ayaw ko naman siyang i-copy and paste and everything. So, dun tayo sa is disjoint. Gawa tayo ng panibagong... okay, wait. Before I continue, kung mapansin natin, wala siyang namespace. Walang namespacing sa C. So, kung gusto mong i-explicit talaga na object method ito, sabihin natin, ipe-prefix natin, sabihin natin interval is valid. So, parang tugma yung class name sa method name. Hassle lang, pero ganun talaga kapag C. So, ngayon, I prefer this naming convention. You don't have to follow it, pero wala lang. Trip ko lang siya. So, gawin natin yan. Copy and paste ko lang to. Yoink. Tapos, gawa tayo ng panibagong function. Interval is disjoint. Yan. Tapos, more or less same din. Gagawa tayo ng const pointer to a const interval. Tapos, sabihin natin return. Actually, hindi ko alam yung logic. Copy and paste ko na lang siya. Gets nyo naman? The logic is not important. Tapos, ibahin lang natin. Self-end, tapos other start. Tapos, or. Tiyanan! Cool! Tapos, may panibagong argument. Interval, const, other. I joke, maling spelling. Yan. Perfect. Medyo hassle siya, pero this pretty much explains kung bakit may self parameter dito sa Python. Yung self is literally the pointer to the self. Yun yung ibig sabihin niya. And which is very explicitly shown in the C version na self is really just this. Note na pwede kong i-rename yung self variable into anything I want. Sa C++, they call it this. Yan, this. Hindi siya self. This yung tawag sa C++. Pero, depende na lang yan sa naming convention nyo. Sa akin, I prefer self kasi wala lang. Trip ko lang yung self. Alright. Sige. Doon naman tayo sa merge. Hala, ito na yung masayang part. Merge. Bool, merge. So, ano yung signature niya? Ito medyo mag-iiba yung signature. Sabihin natin interval const. Yan, self. Mapagod kayo dito, honestly, kung puro pointers ang gagamitin. It's so verbose. Grabe. Const other. Tapos, yung logic is, if interval is disjoint, self, tapos other, ganyan, then, eto na yung, this is how we construct objects na. By the way, hindi na pala siya bool. We're going to return an interval. Yan. Kung disjoint siya, mag-return na lang tayo ng 0, 0. Kasi, wala lang. Trip ko lang. Mag-return na lang tayo ng 0, 0. So, interval, return interval, and medyo weird yung syntax. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng parenthesis. Tapos, ganito. Tapos, sabihin natin, dot start equals 0, tapos dot end equals 0. I know, it looks weird. Pero ano siya, basically sinasabi lang natin, construct a new interval na may dot start equal to 0 and dot end equals to 0. I'm not really happy with the syntax, pero ito talaga yan. Meron ding shortcut na you don't have to explicitly say na start and end. You can just say this, 0, 0 kanwari. Tapos alam na ng compiler yan. Kasi based sa order ng start and end, tugma na lang yan. Pero kung iniba mo yung order, kanwari nilagay natin siya dito sa taas, then that's not gonna work anymore. So we have to do it this way. I joke, ba't siya ganun? Okay. I joke, bumalik ka ulit. Yeah. Yan. So yeah, yan yung gagawin natin kung disjoint siya. Wala lang. Trip ko lang. So kung hindi siya disjoint, then ang gagawin natin is kukompute natin yung bagong minimum and maximum. So let's say gawa tayo ng variable. It's say uint 16. Ito yung new start. Tapos titignan natin. Kukunin na natin yung minimum ng self. Ay wait, balikan natin yung code. Basically ito yung gusto kong gawin na. Yan. Parang kukunin ko yung minimum nung start from both, tapos yung maximum ng end.
Tapos that's how I'm going to merge them. And then return the start end. Yun yung gagawin. Kaso lang, walang minimum and maximum sa C. Kailangan mo siyang i-manual. So, copy and paste ko lang yung ginawa ko kanina. Parang cookbook lang. Pre-prepared na siya. Ito yung minimum and maximum ko. Copy ko na lang. Yoink. Yan. Basically, ang gagawin niya is meron kang A and B. Tapos, if A is less than B, return A, otherwise B. Yun lang siya. So, let's do it. Meron tayong uint 16 const kasi hindi naman siya kailangan maging mutable. Start equals min self start other dot start. Chanan, copy and tapos ito self and end. Chanan. Yan. So ngayon, meron na tayong start and end. Ay, hindi na pala min. Dapat max. Cool. So ngayon, pwede na tayo mag-return ng panibagong object. Tapos ito na yan. Start, end. Siyempre, pwede niyong sabihin dot start equals start. Tapos dot end equals end. Pero medyo redundant. So, shortcut ko na lang. Bakit may dot? I don't know. Ganun talaga syntax. Kaya siya dot start equals end. Kasi parang as if sinabi mong interval dot start, yung ganun. Para mo siyang in-access na ganun. I guess that's the reason why. Pero, whatever. Yun lang yung gusto nila. By the way, yung parenthesis is a typecast. Yes. Hindi ko na pag-uusapan yung typecasting dito. Pero parang sinasabi lang natin na explicitly na yung braces na to is equal to an integer. That's as far as we'll go to the typecasting. Sige. So, ngayon, ito na siya. Like, we don't have to do anything else. Compare na lang natin siya sa Python. Yeah. I joke, that's not it. Python. Ito yung Python. Ito yung C. Python, C. Diba? It's not that different. Nawala lang yung word na class. Pero essentially, if you design it correctly, it doesn't really matter, honestly. If you design it correctly, hindi masyadong mag-matter yung syntax kasi iniisip mo yung pattern of object-orientedness, if that's what you want to call it. So yeah, kung gusto natin i-modify, kunwari yung start, I'll just show you how to make it mutable, kunwari. Void set start, kunwari, ganyan. Tapos, const uint 16 new start, ganyan. Kung gusto nating ibahin siya, kailangan pa natin yung self. So, interval, const self. Ngayon, sinadya ko na mali yung example na to kasi gusto ko i-demonstrate yung problem. Let's say we wanted to say self.start equals new start. Yan. Yung fact na nagka-error siya dito should be good kasi sabi niya, cannot assign self with const qualified. So parang, that's very familiar. And the reason is, actually, sige, bakit daw bawal yung const qualified? Ano yung kailangan nating tanggalin para maayos yung code? Const before it. Pero, const na dalawa. Ano yung const na tatanggalin natin para gumana to? We can remove both actually, pero that's not the point of the exercise. Ano yung kailangan natin tanggalin? Yung sa left or yung sa right? Bakit yung una? Wait, inuman tubig habang nag-type ka. Okay. Kaya siya, kaya natin kailangan tanggalin yung una. Kunwari ito. Yan. Maayos na siya. Kasi sinasabi natin na meron kang constant pointer to a mutable interval, which is exactly what we're doing. We're modifying the interval. Kapag sinabi natin const na ganyan, hindi yan gagana. Kasi meron tayong mutable pointer to a const interval, which still means constant yung interval. Hindi pa rin siya magbabago.
Right. Make sense? Di kasi, ano yun? Di kasi yun yung nagde-define. Yeah. Hindi siya yung const na nagma-matter sa example. So, syempre, ayusin na natin. Ito na siya. Kaso lang, medyo may weird part dito, kung mapansin nyo. Yung definition ng interval is disjoint. Kumukuha siya ng dalawang parameters. Const siya. Const pointer to const int. Const interval. Pero yung binigay nating, let's say tinanggal ko to, yan. Pero yung binigay nating pointer is a const to a mutable interval. Bakit? Pwede pa rin nating ibigay yung self dito, regardless, kahit mutable siya. Sige, meron bang takers dun? Kung gusto niyo mag-unmute, okay lang. Okay. So, kung titignan natin yung signature nito, yan. Yung signature ng function na to, sinasabi niya, it takes in two arguments, self and other, tapos pareho silang const pointer to a const interval. Pero, kapag tinignan natin to, yung merge, bakit kapag sinabi nating, kapag sinabi nating is disjoint, bakit pwede nating ibigay ang isang const pointer to a mutable interval? Kasi yung data type ng self, this one, we're passing it a mutable interval. Bakit siya pwede dito na pinasa lang natin sa disjoint? Kasi diba dapat mag-error yan kung hindi siya const? Interval won't change. Yeah, actually, tama yun. Actually, imagine yung explanation niya. Kasi, binigyan natin siya ng mutable interval. Pero yung signature ng function, sabi niya, const yung interval. So kung binigyan natin siya ng mutable interval, edi yung function, sasabihin niya, bahala ka, wala akong pakialam sa mutability. Basta const ko pa rin yan. Okay lang yun, actually, if you think about it. Kung binigyan ka ng mutable na something, tapos sinabi mo sa sarili mo na const lang yan, that's totally fine. Kasi diba, kahit mutable siya, hindi mo naman siya babaguhin. Kaya siya legal. Pero kapag binaliktad natin na mutable yung requirement, kanwari ganito, kung mutable yung requirement niya, tapos binigyan natin siya ng const, bawal yun. Kasi kapag binigyan natin ng const yung mutable, ma-violate yung const. Right? So, kunwari, I'll demonstrate that na kanwari ganito. Yan, magkaka-error na siya. Sabihin niya, passing const const pointer to const interval to parameter of type interval pointer or pointer to a mutable interval discards qualifiers, which is, it's a compiler warning, hindi siya compiler error. Pero, nio-warn lang tayo na maging suspicious tayo sa code na yun. So, as far as C is concerned, this is legal and this is also legal. Kasi if you give it a mutable something to a const something, that's fine. Pero if you give a const something to a mutable requirement, then, medyo magkaka-error ka dun. So, yeah. Pero for now, iko-const ko to kasi hindi naman kailangan. So, hanggang dito, iko-const ko rin. Tchanan! Joke, bawal pala. Yan. Sige, delete na lang natin to. Yan. Pero other than that, okay na siya. Ito na yung class natin. So, compare naman natin siya sa, dito? Sa modern C++. Ito yung mukha niya kung meron kang modern C++. Meron kang interval class, tapos meron kang ring uint, and so on. Tapos yung start, tapos meron kang constructor, meron kang ganito. Yung mga fancy words nandito, yung const expr. Kasi ibig sabihin ng const expr, medyo modern feature na to ng compilers eh. It means na pwede ba itong i-evaluate habang nagka-compile ka? So literally, meron kang code na nag-run at compile time. Tapos kung ano yung result nun, i-didikit niya lang sa binary. So hindi mo na kailangan i-compute ulit. Which is really cool, di ba? So ayun, kung mapansin niyo, puro const dun dito. Nag-carry over lang yung best practices.
So, it's virtually the same thing, Yoink, yoink, joke. Oops, yan. Dito, tsaka dito. Alright. So, yung kapag sa C++, puro const expr lang ginawa ko kasi gusto kong compile time. And dun ko pwedeng i-prove actually na mas mabilis siya. So, let's say, wait lang, buksan ko ng browser ko. Wait lang. Pwede ko i-prove na mas mabilis yung C++ kaysa sa C. Saan nga ba yun? Yun. Ay, joke. Hindi na nag-copy yung code. No! Sige, wait. Copy ko lang yung code, saan yung yoink? Tapos, yan. Perfect. Wait lang, huh? Right. Okay. So, punta tayo sa Compiler Explorer. Wait lang. Saan nga ba yung change window? Nakalimutan ko na. Change windows. Yun. Perfect. Chanan! Yan. So, this is the same thing. Ay, nakita niya ba? Sige, okay. Ay, umalis na nga pala siya. No! Sige. Okay lang yan. Sige. Anong tawag dito? Ito yung code. Wait lang, close ko lang to. Ito yung code natin from earlier. It's the same thing. Pero yung the one on the right, ito yung result ng compilation kapag optimization level 3. Kung tingnan natin, medyo babasahin natin yung assembly. Pero it looks okay. Pero yung nagma-map siya directly sa kung anong ginagawa natin na yung kunwari gumawa naman ng example dito na paano kung intervals natin, meron tayo dito na 1, 5, 5, 10, tapos minerge ko lang sila lahat. So kapag nag-merge na lahat, ito yung code na ika-compile ng computer from assembly, to assembly. Pero, kung titignan natin yung C++, dahil may const expr na everything, na lahat na sa compiler, ito lang siya. Ito lang. Tchanan! Cool, diba? Cool. Ito na yun. Lahat ng code na to, naka-evaluate na sa compiler. Tapos, so yung i-output niya lang, i-hard code niya lang yung result. So this is the reason why kung bakit mas prefer ko talaga yung C++. Ang ganda ng features niya. Ang cool. Grabe. Lupit. So parang, ang tawag dito, kung may choice kayo, huwag kayo mag-C. Yun yung parang lesson, yung main lesson natin sa lahat. Kapag gagawa ka ng serious C programming, don't do C, do C++. Because of const expr. Walang ganito sa C na pwede mo siyang i-evaluate sa compiler. Kasi kung mapansin natin, ginagawa niya pa on the fly, parang every time na i-run yung program. So yeah, I think a C lecture that teaches you not to use C. Yes, amen. So yeah, I think yun na yung pinapakita ko na interval rewrite. Siguro tuwing may bagong language, ito na yung de facto example natin. Gagawa tayo ng intervals. Siguro try nyo rin, gumawa kayo ng sarili nyong interval class. Try nyo lagyan ng extra features tulad ng yung function na is intersecting, yung ganun. Kapag gusto nyong matuto ng bagong language. So yeah, meron ba kayong other questions? Kasi kung wala, ito na yun. Ito na yung parang pinaka-proof ko. This is my case for C++. Yung 12 lines of assembly na yan. Ayun, okay. Wala naman. Alright. So, basically, if there's anything na kailangan yung
makuha from today is to use const. Const everything. Yun talaga. Kailan tayo mag-string? Kapag string, yung string kasi medyo tricky siya eh. Well, not really. Tricky siya in a sense na kailangan mo lang isipin na dapat null terminated siya. Pero other than that, parang kaya niyo naman yata. Kaya niyo naman yata. So, yeah. Wala na ba? Kasi kung ganun, I think I can close the stream. Sige, bigyan ko kayo ng 30 seconds. Ayan na. Mag-speed typing na yung ano. Flex beam skills. Ah, ano bang i-flex? Wait lang. Ano bang pwedeng i-flex na Vim? Switch ko lang yung window. Yeah. Ano pa bang i-flex na Vim? Ito lang yung editor ko eh. Sige, wait. Paano ba to? Siguro yung parang favorite ko talaga sa Vim, yung ano tawag dito, halos lahat, pwede mong gawing macro. So kung kanwari, meron kang process na, let's say, gawa tayo ng, ano tawag dito, gawa tayo ng variable. Tapos gusto natin ng, kunwari punta tayo dito. Kung gusto natin, doon tayo sa hello example natin. Kung kunwari meron tayong maraming variables, sabihin natin num1 equals 0. Kung kunwari gusto natin sabihin num2, meron siyang shortcut na kapag tinapat mo yung cursor mo sa isang number, tapos kapag sabi mong control A, mag-i-increase siya. So parang, pwede mo siyang i-ganyan na i-hold mo lang, which is really cool. Pero pwede mo siyang lagyan ng macro para pwede mo siyang, kanari kung magka-copy and paste siya, mag-i-increase yung variable parate. So sige, demo ko lang yan. Paano ba to? Simula sa num1, punta tayo sa simula dito. So we can record the macro. Kunwari, yan. Tapos, hanapin natin yung word. So, yan, dito. And then, control A. Tapos, yank the entire line, tapos paste. Alright. Yan yung macro natin. If you try to do it again, yan. Yoink, yoink, yoink. Tapos pwede mo siyang ulitin, kunwari 50 times. Ay, joke. Yan, 50 times. Inulit niya 50 times yung same thing over and over again. Which is really cool na pwede niya itong gawin na meron ka ng 35, 37, 36. Kung trip mo yung editing na yun. So, yun yung siguro parang pinaka-cool sa akin sa Vim. Kasi ilang beses ko na nagamit to. Ay, yun din. Cool din yung shortcut na yun. Kung gusto kong burahin yung lahat nito na nasa loob, ano tawag dito? Kung gusto ko siyang burahin, pwede ko siyang i-select lahat. Kunwari ganito, select ko lahat, tapos delete. Kasi lang medyo pangit yun. Kasi kung gusto ko lang naman i-delete lahat ng nasa loob nung parenthesis na to, then sabihin ka lang is, yung shortcut niya is delete, di open braces. Ay, joke. Yan. Ito yung shortcut niya, which is more or less equivalent to delete in curly braces. So, delete everything inside the curly braces. So, kung kunwari, sinabi kong di curly braces, kung kahit saan man ako nasa loob, yun na yun. I-delete niya yung sa loob. Which is cool, no? Parang pwede ka rin gumawa ng macros for that. Pero technically, hindi mo na kailangan gawa ng macro kasi built-in na to. Tapos, pwede mo na siya i-undo. Redo, undo, redo. Diba? So yeah, kapag gusto nyo yung ng bagong editor other than VS Code, definitely try NeoVim kasi sobrang bibilis yung editing mo. Hindi dun sa sa mga strings. Kunwari kung meron kang const or pointer const hello equals world, kunwari ganyan. Kung meron kang string na ganyan, let's say gusto mong tanggalin yung everything inside the curly braces, pwede mo din siya i-apply. Sabihin mo, delete in quotes, diba? Delete everything inside the quotation. Kung nandito man tayo sa dulo,
Sabihin lang natin, ay joke, hindi siya delete. Gagawin ko na siyang C to overwrite whatever's in there. So, kahit nandito ako sa simula ng line, sabihin ko lang CI quotation, tatalon na siya dun. Hindi ko na kailangan i-maneuver yung cursor dun. Tapos sabihin ko na, yo, what's up? Ganyan. Cool. Diba? Cool. Paano yung undo redo? Undo is U. Yan. Undo equals U. Tapos redo equals control plus R. It's really wonky, pero ganun talaga yung ganun. Ayun, VS Code has a Vim extension. Yes. Kasi lang medyo tinry ko siya, pero medyo weird. Hindi ko siya trip. Pero it does the job. Kung gusto niyo i-practice, try nyo. Kasi hindi na ako nag hindi na ako nag-Vim extension eh. Diniretso ko na sa Vim eh. Para authentic yung authentic ano. Kaya, ang cool lang kasi kung kanari gusto niyo talagang mag-fast editing, mag-Vim talaga kayo. Like, hands down. Akala ko, ano tawag dun? Akala ko pad lang yung sinasabi nila tungkol sa Vim. Yun pa lang, legit siya, legit. Legit yung editing experience niya. Ano pa ba yung pwede kong ipakita? Paano mag-navigate? Yung advanced. Yung ginagawa ko. Medyo may plugins na akong kasama dyan. Pero kung gusto mo talagang mag-navigate ng pure Vim, uh, kailangan mong isipin yung file browser mo. Kasi, kunwari, ito yung file tree ko, di ba? Meron tayong hello.c and so on and so forth. Kailangan mong isipin yan. So, kung gusto mong tumalon sa file na, let's say, doon tayo sa interval.cpp, sabihin mo, :edit or e lang, tapos sabihin mo interval.cpp. Which is a big hassle kasi parang do you really want to do it that way na kailangan mong i-memorize yung file paths? So the better way is to use a fuzzy finder, which is yung plugin ko dun is Telescope. So kanwari yung shortcut ko dun is space FF, tapos meron na akong browser dito na fuzzy finder. So kung kailangan ko yung Python, sabihin ko lang Py, tapos i-highlight niya na. Tapos enter lang, nandun na ako. And that's the better way to do it kasi, you know, mahirap maging purist, just use a plugin. Yeah, sa VS Code, Control P. So kung gusto niyo yung Control P yung shortcut, gawin yung Control P. Same din sa Control Shift P. Ito yung equivalent nun sa Telescope. Ay, yung sinet kong shortcut is space CC. Ito siya. So parang workspace. It's more or less the same thing that you would see in VS Code. Kasi everything's powered by a language server. So kung ano man yung nangyayari dun sa VS Code, pwede ko siyang gawin sa NeoVim. Ano pa ba yung pwede pang i-flex? Michael, anong gusto mo pang i-flex natin dito? Yung navigation nga pala. Meron ding isa pang way of doing navigation. Yun yung tinatawag na buffers. Uh, Pwede mo siyang tignan actually. Meron kang buffers. Ito yung mga listahan ng currently open files. So kung gusto mong tumalon sa file na yun, meron din siyang fuzzy finding. Sabihin mo lang :B, tapos yung rough name niya, which is kanwari Py. Ay, sorry, hindi nandun na pala tayo sa Python. Ito CPP. Tulan siya kung saan yung CPP. So parang, depende kung bukas na siya, kung nasa buffers list mo. So kung tinatamad kang hanapin yung name, sabi mo B hello, yan, tatalan siya sa hello file. Pero if it doesn't exist, kunwari term, then sabihin niya no matching. Siyempre, gumawa din ako ng shortcut doon. Kung gusto ko hanapin yung buffers, ito siya. May fuzzy finder din ako doon. So, kunwari hello, tapos tatalon ako doon. Or interval. Tiyan.
Yeah, meron actually. Merong anime background sa Vim. Meron yun. There's a plugin for that. I-Google niyo lang, may ganun nga. Ita-transparent niyo lang yung terminal, tapos maglagay kayo ng picture sa likod. Pwede yun, pwede yun. Though, pero ano lang, note ko lang, kung mag-Vim kayo, dapat mag-commit kayo dun sa configuration. Kasi medyo understated yun. Talagang medyo marami-rami ang kailangan mong i-configure. Kanari in this case, ito yung config file ko. Gumawa din ako ng shortcut para makapunta dun sa config file. Ito siya, Lua file siya. Tapos, separate ko na siya. Pero kapag magkasimula ka, sobrang unorganized siya. Pero kung, kung if you want to do yourself a favor, i-organize niyo siya. Kunwari, ano tawag dito? Dito kayo ilalagay yung mga plugins ko. Dito kayo ilalagay options, configs, and so on. So, kunwari, CD lang tayo dun. Ibahin ko yung directory. So, kunwari, hanapin natin yung plugins. Ito yung current list of plugins ko. Meron kang Packer, meron kang color schemes, and so on and so forth. Ganyan. And, the usual Lua things. Kailangan nyo lang aralan yung Lua. Pero wala yatang Lua kapag yung original Vim Sa NeoVim lang. Yeah, I think. Yeah, wala yata. So, yeah, gawa lang kayo ng configs nyo, tapos ayusin nyo, and then you're good. Tapos dito rin, kung gusto nyo kanwari makita yung, ay, ang cool na may preview nga pala. May preview siya dito. Nandito yung mga keybinds ko na kanwari kung gusto nyo hanapin yung rename, ginawa ko siyang F2 kasi nasanay ako sa VS Code na F2 rin yung shortcut sa pag-rename. And kung gusto nyo ng kanwari, let's say, yung file browser, meron kang control P, or tapos kung yung current file, fuzzy finding over the current file, meron akong control F, which is this one. So, kunwari kung gusto ko hanapin yung word na key bindings, mag-fuzzy find ko dyan. Tapos pwede akong tumalon. And that's how you do navigation na mabilisan. Search mo lang siya, really. And yeah. Ayaw nga pala, pinapakita ko na medyo complicated yung configuration. So, kung hindi kayo mag-commit sa pag-aral nung configs niya, medyo mahirapan kayo kasi ma-stuck kayo sa editor na walang masyadong features. Talagang kailangan yung ano tawag dito? Aral lang ng konti, yung ganun. Kung may time. Pero promise, masaya siya. Masaya siyang, kasi in the end, meron kang cool na terminal editor na whatever. Tapos, yeah. Siyempre, dagdagan niya lang as you need. Pero sa akin, puro minimal lang setup ko eh. Ayaw kong crowded. Ano yung rename? Balik tayo dun sa, ano tawag dito? Intro to C. Dun tayo sa interval.py, kanwari. Yung kapag nag-rename ka, kanwari yung self.start, paano kung gusto ko siyang gawing yo, ganyan. Eh, ibig sabihin lahat nito sira na. Which is, you don't wanna deal with that. So, normally, gagawin mo, i-rename mo siyang isa-isa. Pero, kapag meron kang language server, pwede mo siyang i-rename. In this case, yung shortcut was F2. So, kapag naka-hover ka dyan, sabihin ko F2, tapos new name would be yo, so automatic na yan. Kahit saan man sa file yan, or sa project, sa buong project yan. And then, of course, you can undo. Yeah, may ganun na sa VS Code. Yung shortcut niya rin is F2. Kaya nga, medyo F2 rin yung ginawa ko eh. Kasi na-miss ko yun sa VS Code. So, yeah. Ano na? Are we good? Or meron pa kayong mga Vim questions? Alright. Oh yeah, may question pa pala tong si Michael. Ano na? Masakit yun actually. Kasi paano kung may kapangalan kang variable na start din? E di magbabago din yun kung nag-find and replace ka. Kaya hindi ko trip yun eh. Prefer ko talaga yung rename.
Or even worse, paano kung yung pangalan niya, is kunwari, init tapos start, edi magbabago din yung start nun, which is not fun. Or paano kung yung pangalan ng variable mismo sabi niya function, edi lahat na ng function magkaiba, di ba? .start.yo, uy, regex yata yan ah. Kapag siguro kung single file lang, I guess pwede naman yun. Alright, sige. Wrap up na yata ako. Stop the stream. Meron ba kayong last minute questions? May pahabol tong si ano. Ay, joke lang, wala na pala. Sige, thank you guys. Kung gusto niyo pang dito, kung meron pa kayong questions on best practices sa OOP, you know, magbasa na lang kayo ng C++ code. Kasi ang weird. Actually, ang weird nga ng C na sa sobrang luma niya, na the only way to use it safely is to learn from other languages. Parang the way you learn C is to not go to C. Ang weird, pero yun talaga yung pinaka-tip ko na kasi kapag C parang masyado siyang powerful. So the way to properly use it is to restrain yourself to only use a subset of C na totally safe. Hindi naman sa totally safe, pero constrained in a way na may rules na or conventions na i-follow nyo. Yeah, yun lang siya pretty much. So, yeah. I guess suggestion ko, wag kayo mag-C. Mag-aral muna kayo ng C++ practices or something and then i-apply nyo siya. Kasi nakatulong talaga yun, honestly. Or like yung sa Python, yung OOP nun, hindi ko magagets yung hindi ko magagets yung pattern ng self, yung self and other, kung hindi dahil sa Python or something like that. Kasi sa JavaScript, walang self. This yata yun eh. Tapos hindi din explicit yung this. Kaya medyo maraming nahuhulog sa this. Or dun din sa Java, yung this is implicit na may first argument this, pero hindi siya, invisible lang siya. Parang automatic may this ka na. Ganun din sa Java kaya weird. At least sa Python, explicit na self, talagang first argument siya. Or sa C din, same din. So yeah, sige. I think sigurado na ako mga dudes. Sige, salamat guys. See you guys. Sa mga nag-record dyan, share nyo lang. Share nyo lang. Handbrake, nice, nice. Sige, I'll go ahead na. Sige. See ya!